الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Mr. Panginoon at Chairman aking mga mahal na and my dear kapatid, brothers and nais kong sisters, pag-usapan ang the paksa ng topic Kristyanismo sa Islam. Christ Noong una Islam. kong ipinakilala ang paksa na ito When sa for the aking very lungsod first ng time Durban, I have nagbigay ako looked ng at this lektura sa subject City Hall. in my own Noong city of ipinahayag Durban, namin ang paksa na and ito, I had a lecture delivered in the city hall. And when we advertised this topic, may there pagkabalisa was a sa mga Kristiyano consternation sa among aking the bansa. Christians in my country. Natatakot sila na may sinisikap lumikha That ng bagong here bersyon ng is Kristo. somebody coming Sa along simula ng aking to produce talumpati sa City another Hall, Christ. kailangan kong ipaalala sa mga tagapakinig. And at the very beginning of my talk in the city hall, I had to assure that part of my audience who were Christians Pinatunayan that ko we sa kanila na ang Muslims mga have Muslim not ay got walang another ibang Christ. Kristo. Merong isa There lamang is only Kristo, one at iyon ay si Christ, Jesus and Kristo. that is Kailangan kong Jesus Christ. pangasiya sa kanila. I had to Saan assure namin nakuha ang ideya na ito tungkol kay Jesus at sa Kristo? Pumunta So, tayo sa aklat na pinagkakatiwalaan. where do we get this idea from about Jesus and the Christ? We go to our book of authority. Tinutukoy ng The mga Muslim. Muslim ang Holy He Quran. goes to the Holy Quran. Iminumungkahi ko na bawat isa sa inyo ay may kopya ng And Holy I'm Quran. suggesting Mas to my mabuti brothers kung and mayroon sisters itong salin tulad ng that isa na each and mayroon ako every one dito. of you need a copy of the Holy Quran, a translation like the one I have in my hand. This Ang is aklat by na ito Abdullah ni Yusuf Abdullah Ali. Yusuf Ali ay naglalaman ng teksto sa Arabic, ang This salin book sa here Ingles, at has got mga the Arabic komento. text, Mayroon din English itong translation, komprehensibong index and na commentary. nagpapadali sa And paghahanap it ng has a very impormasyon. comprehensive index. Makes things easy for you. Anything that you want to know in this book of God, Sa aklat na you ito, have everything in makakahanap your ka ng lahat ng fingertips. kailangan mo. Halimbawa, You noong remember, Biyernes, on nagbigay Friday, ako ng I talumpati gave a dito talk at here. binanggit si Jesus. Ayon sa And I aklat na mentioned ito, about binanggit si Jesus. Jesus ng That Jesus 500 na is mas mentioned in madalas this kaysa kay volume Muhammad. Ito ay isang napakalaking numero. 500% more times than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something unimaginable. You can't imagine. A man goes and writes a book. Impossible para sa And isang he manunulat na keeps himself magsulat out ng of it. aklat at He's itaguyod si promoting Jesus ng Jesus. 500 Jesus, na mas higit sa kanyang 500% sarili. more time than Kung himself. ito ay ang kanyang Does it make aklat, sense? itaguyod niya ang Which kanyang writer? sarili. Which Ngunit biographer? sa aklat na ito, binanggit si Jesus ng Authoritative 500 writer na do you mas think? madalas kaysa kay Muhammad. No, no. This is not his work. If it is his work, Hindi then ito naturally ang he would ginawa have niya. promoted himself. Maaring ba ang isa But now I magtaas said at sabihin kung ilang beses na 500% more binanggit si times. Jesus sa aklat na ito? You remember that? Those of you who were here. Can somebody give me the figure? How many times is Jesus mentioned in this book of God? Please put up your hand. Don't shout. Mangyari, Just itaas put ang up your iyong hand. kamay, I huwag want you to sumigaw. present you with the book. Gusto kong ibigay sa iyo How ang many aklat na times ito. is Ilang Jesus beses mentioned in the nabanggit ang Quran? pangalan ni Jesus sa Quran? O, Yes, my anak. child. You, huh? Huh? 25 is right. Is mentioned in the Quran 5 times total. 4 times as Muhammad and Tama 1 yun. time as Ahmad. Bagamat Which binanggit is ang an pangalan Mohammed alternative 4 na way beses of at isang naming beses of the bilang Prophet. Ahmed, na Altogether, isa ring 5. pangalan para sa propeta Jesus, Muhammad. 25. Kabuuan, 5 beses na binanggit ang Amazing. pangalan. This book. Now, where are you going to find this? In this encyclopedia of 2,000 pages, you're going to start Hindi mo paging ito through, makikita sa looking for anumang Jesus, 2,000-page Jesus, encyclopedia. Jesus, and you might Kailangan have mong missed all. magsimula mag-browse All at 25, you maghanap might not para have kay come across a Jesus. single one of them. Maaring hindi mo No, sila mahanap. what you do is you go to the index at the back of this volume. Sa halip, There's a very maari mong comprehensive gamitin ang index sa likod You ng go to the aklat. index, Ito ay and isang just like a komprehensibong dictionary, index. look for Jesus Hanapin and ang the J. pangalan ni Jesus sa index. Everything about Jesus Makikita in the mo ang Quran. lahat ng impormasyon On your tungkol kay fingertips. Jesus sa Quran. I'm opening the index. Starts the first item. The first item. Nagsisimula ang index under the sa heading si Jesus, Jesus, isang matuwid na the propeta. righteous prophet. Ang sumusunod na item ay ang kanyang Chapter 6, kapanganakan verse ay 85. nabanggit sa mga talata Second mula item, sa 42 his at birth. mula sa 23. Mentioned in 2 places. In Surah Al Imran, chapter 3, ayah 42 onwards.
chapter 19, verses 23 onwards. Makikita mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jesus sa aklat na ito. Hindi mo kailangang maghanap kay Jesus, kabilang si Mohammed at Moses. Magtataka ka. Muhammad, or for Moses for that matter. You'll get the shock of your life. Kapag sinabi ko ito sa iyo, isa pang dakilang mensahero ng Diyos, si Hazrat Musa A.S., na tinatawag natin na si Moses, ang banal na propeta, hindi ko maipaliwanag kung sino ang maaring hulaan kung ilang beses siya nabanggit sa aklat na ito, ang aklat ng mga Hudyo. Hindi, siya ang ating propeta. Ngunit, sabi nila, siya ang tinatawag na propeta ng mga Judyo. Okay, ilang beses na binanggit si Moises sa aklat na ito. Ang aklat na ito ay masyadong maikli. Maari mo bang sabihin sa akin? O sa isang lugar na sapat na malapit, si Moses, ilang beses na binanggit si Moses sa aklat na ito? Magkano? 52. Hindi malamang. May iba pa. Bibigyan kita ng Quran na ito sa dulo ng talakayan kung kaya ibigay mo sa akin ang isang lugar na malapit sa 10. If you can give me anywhere 10, within 10 of that number. Pakiusap, huwag kang sumigaw. Itaas mo lang ang kamay mo. Nagtatanong ka ba sa akin? 100 times, 120. Halika, sabihin mo sa akin. Ngayon, mukhang kailangan kong ibalik ang Quran sa bahay. 120. Come. No, it looks like I'll have to take this Quran back home to South Africa. 136 times, ang propeta na si Moses ay binanggit sa aklat na ito. At naniniwala kayo na tayo ay mga anti-Christ, tayo ay mga anti-Jews. Ang aklat na ito ay hindi anti-Jews o anti-Christian. Nagiging mali kayo sa paghatol at sanhi ng kawalang katarungan sa aklat na ito. Kunin ang aklat na ito, mga Muslim at mga di-Muslim. Kailangan ninyo ito. Sa mga Kristiyano, sinasabi ko, kahit na gusto ninyong labanan ang mga Muslim, kailangan ninyo ang aklat na ito dahil ang aklat na ito ay magbibigay sa inyo ng ideya kung paano inisip ng mga Muslim. Kaya maari mong planuhin ang iyong mga estratehiya kung alam mo ang aklat ng kalaban. Kailangan din ito ng Muslim, at sa Muslim, iminungkahi ko na kunin ang volume na ito sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang pamumuhunan. Ang pinakamagandang pamumuhunan na ginawa ko ay ang pagbili ng aklat na ito noong 1935. Noong 1935, nagastos ako ito sa 5 libra. Humihingi ako ng paumanhin, nagastos ako ito sa 2 libra 10 shillings. Ito ay 15 ng aking sahod, kalahati ng aking buwanang sweldo. Nagkaroon ako ng 5 pound bawat buwan, at binayaran ko ang 2 pound 10 para sa aklat na ito. Wala akong pagsisisi. Binago nito ang aking buhay, at lahat ng ito ay ginagawa ko dahil sa pagbabasa ng aklat na ito. Mahal kong mga kapatid, iminungkahi ko na lahat kayo ay kumuha ng aklat na ito at pag-aralan ang tungkol kay Jesus at ang kanyang pagdating. Binasa ng nagsasalita ang mga talata na ito mula sa Holy Quran, at isinalin ito ng mga tagapagsalin. Gayunpaman, upang matulungan ka sa pag-unawa sa mensaheng ito, iulit ko ito para sa iyo. Ngunit ang aking rekomendasyon ay nakunin mo ito, hanapin ang kapanganakan ni Jesus, at kabisaduhin ang talata. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagin. Ayon sa anghel, O Mary, pinili ka ng Allah at ginawa kang isang halimbawa, pinili ka sa mga babae ng lahat ng mga bansa. Si Mary, ang ina ni Jesus, ay inilarawan sa Quran bilang isang babae na pinili sa mga babae ng lahat ng iba. Mary, the mother of Jesus, is described in the Quran as a woman chosen above the At sinasabi ko na ang parangal na ito, ang mataas na uri ng parangal, ay hindi matatagpuan sa pagbibigay ng parangal kay Mary, ang ina ni Jesus, kahit sa Biblia ng mga Kristiyano, sa Protestant at Katolikong bersyon, hindi mo makikita. Patuloy pa rin ito, Arabo, o Mari, igalang ang iyong Panginoon na may pananampalataya, yumuko at manalangin kasama ng mga nananalangin. Ito ay bahagi ng mga babala tungkol sa mga bagay na hindi nakikita na ipinahayag sa iyo, o mensahero, sa pamamagitan ng inspirasyon.
ilayka. This is part of the tidings of the things unseen which we reveal unto thee, O messenger. of Matututunan ang inspiration. kahulugan na ito sa pamamagitan ng inspirasyon, sa pamamagitan ng paghahambing nito sa iba pang mga salita. Kapag natapos mo na ang paghahambing, maunawaan mo ang mga biyaya na naugnay sa pagbigkas ng mga salita ng Quran. Sa bawat pagkakataon na tayo ay binigkas ang mga salita ng Quran, sinasabi sa atin na tayo ay tumatangap ang 10 biyaya para sa bawat letra. Kapag sinasabi natin ang Arabic, ang salita at mga titik na ito ay ang simula ng Surah Baqarah, ang ikalawang kabanata. Para sa bawat letra sa salitang Arabic, nakakatanggap tayo ng 10 biyaya. Alif, Lam, Mim. That's the beginning of Surah Baqarah, the second chapter. Kapag narinig mo ito, ang lahat na naroroon ay makakatanggap ng 190 blessings para sa bawat titik. Ako ay makakatanggap ng 190 at ganoon din ang lahat. Sana'y panatilihing ng ala ang talaan. Bismillahirrahmanirrahim. If you count the letters, there are 19. You get 190 sawabs, blessings. Each and every one of you are hearing it. Kailangan mong gawin ang mga bagay na ito. Sa araw ng paghuhukom, ang Diyos ang bahala dito. Gawin mo lang ang iyong bahagi. You don't have to keep count. You just keep on, let him keep the account. Ulitin ng paulit-ulit ang mga salita, hayaan siyang panatilihing account. My brothers and sisters, you repeat these words. I haven't counted the letters. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ I didn't count them. I said, let him keep the account. Allah, let him keep the account. Ang pag-ulit at pag-memorize ng mga salitang ito ay magpapabuti din sa iyong English. Ito ay bagong bokabularyo para sa mga mag-aral. Your English improves. Because this is not a part of your ordinary vocabulary. Behold, behold. Sabi ng anghel, O Mary, pinili at pinarangalan ka ng Diyos, higit sa lahat ng mga babae sa lahat ng mga bansa. Above the women of all nations. New construction of sentences, new vocabulary, this is all yours. Blessings, blessings, blessings. And you find an opportunity for practicing this. Ito ay pareho sa komunidad ng mga Kristiyano sa aking bansa, South Africa. Sa anumang lugar na tinitingnan natin, nakikita natin ang mga Kristiyano. Ang aming mga kasamahan, employer, empleyado, kapitbahay, ay mga Kristiyano. Now, create an opportunity. Your neighbors. Pwede nga na ibahagi ninyo ang pagpapala na ito sa inyong mga kaibigan na Kristiyano. Bawat umaga, sabihin ang magandang umaga. Inanyayahan sila para sa tsa. Halika, Mary Elizabeth, halika at uminom tayo ng tsa. Dalhin din ang mga bata kasama ninyo. Ang aming tsa, samosas, at bahajiyas ay kayang gawin ang mga kamanghamanghang bagay. Ang mga Malays sa South Africa ay mahilig sa tsa at kusistas. Hindi ko alam kung meron kayong katulad na espesyalidad. Meron kami na tatanging espesyalidad. And from Malaysia and from Bangladesh and where not. You also have, and Lebanon, your sweet meats. Look, we have our specialities, each and every one. And each and every one Bigyan sila ng mga espesyal na pagkain na ito at tingnan kung paano mo sila mapagbabawagan. I tell you, my people in South Africa, with our food, we enslave the white man, the African, the colored, the other Indian. Walang mas epektibong paraan para makuha ang tiwala ng isang tao kaysa sa pag-apela sa kanilang hilig. He hogs it. Our food, is irresistible. Wallah, I tell you. You enslave the people with food. There is no better way to get in the heart of a man than through his stomach. Ito ang halimbawa na ibinigay niya. Ngunit walang sinuman ang nag-usap tungkol dito. Ngayon, sinasabi ko sa iyo na gawin ito. This is what the example he set, but nobody talks about it. But now, I'm telling you, do this exercise. Ipakilala sa iyong mga kapitbahay, at pagkatapos, imuhin sila ng tia, tanungin kung nakita nila ang Quran. Kung hindi, imuhin silang ipakita ito, tanungin kung mayroon silang English translation. Kung mayroon, magpatuloy. Ang kalikasan ng tao ay mausisa. Gusto natin lahat na malaman. Buksan ang Quran sa Kabanata 3, Talata 42, at basahin ito ng malakas sa Arabic. Read it to them. Read this Arabic to them. Ang Quran ay may malalim na epekto na nakakaapekto sa parehong kaibigan at kaaway. Kapag binabasa ang Quran, isang tao na may tunay na intensyon ay makakaranas ng emosyonal na reaksyon.
Partikular, hikayatin ang isang Romano Katoliko na basahin ang mga talata Arabic at magbigay ng pagsasalin sa Ingles para sa kanila. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ and translate. Ya Maryam and on. Translate it for them. Let them hear. Ang isang tasa ng tsaa ay hindi kayang alisin ang isang buhay na puno ng malalim na pagkakalat. Ang pagbabahagi ng Quran ay mahalaga, ngunit hindi ito magiging sanhi ng pagbabago ng lahat. Tell them that this is what the Quran says. Kinikilala ng Quran si Jesus bilang isa sa pinakamahalagang mensahero ng Diyos. Ang mga talata tungkol sa kanyang mahiwagang kapanganakan ay mahalaga. Noong 1977, nagpaplano bumisita sa Indonesia. I was planning to go to Indonesia. Hindi pa ako nakarating sa Indonesia. Mga kapatid ko sa Indonesia, kung narito kayo, naririnig ninyo ito. Noong 1977, nagpaplano bumisita sa Indonesia, isang Muslim na bansa, ngunit nabigo ako. Kapag ako ay nagpaplano na bisitahin ang isang bansa, gusto ko na matuto ang ilan sa kanilang wika. Ito ay isang libangan. That's a hobby. Like that, I can give you some 20 different languages. You think I'm bluffing you? What do you want to hear? Kayang kong magsalita ng Espanyol, Pranses, Sudanese, Dinka, Jonkara, Swahili, English, Afrikaans, Zulu, Hebrew, at The Indonesian. language of the Dinka, Swahili, English, Afrikaans, Zulu. What do you want to hear? Hebrew. What do you want to hear? Indonesian. I wanted an Indonesian Bible to master a few words of the English. Pumunta ako sa simbahan sa Durban upang makahanap ng isang Indonesian na Biblia. Wala silang isa, kaya sinubukan ko ang Johannesburg. In different languages. I want an Indonesian Bible. They say they haven't got it. Okay. I said, try Johannesburg. Natagpuan ko ang isang Indonesian na Biblia sa Johannesburg. Naghanap din ako ng iba pang mga aklat, kabilang ang isang bagong tipan sa Griego at Ingles. And I'm looking in the shelves, some other books. I see a New Testament. Binasa ko ang kumpletong bersyon ng bagong tipan at nagsimula akong basahin ito. A New Testament. I took that big volume out and I'm starting to go through that. And the supervisor of the Bible house is watching me. You know, with this funny headgear. Nakikita ko ang supervisor ng Bible House na nakasuot ng nakakatawa na sombrero at balbas. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa mga mamahaling aklat. English of the New Testament. So he comes up to me, says, "Good morning." I said, "Good morning." Ipinaliliwanag ko na nag-aral ako ng paghahambing ng mga relihiyon at natagpuan ko ng isang bagay sa Greek at English New Testament na maaring maging kapaki-pakinabang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Nakita niya ako na isang kawili-wiling tao at tinanong kung gusto ko bang uminom ng tsaa kasama niya. Pagkatapos, dinala niya ako sa kanyang opisina. I said, "Now, you know, we believe in Ang Jesus." supervisor, kasama ang lahat ng supervisor sa South Africa para sa mga simbahan ng Biblia, ay isang retiradong ministro na nagngangalang Reverend Dankels. Nagulat siya dito nang ipaliwanag ko na naniniwala kami kay Jesus at sa kanyang kahangahangang pagdating. I says, "You know, we believe in Jesus and in His miraculous Kapag work." nagbabasa ako And ng so mga she talata started mula sa Quran, repeating ipinakilala it. ko ang mga pagkakatulad sa pagitan ng Quranic account at ng aking aklat. Partikular, ipinakilala ko ang talata na may kinalaman kay Mary. Oh, Panginoon ko, paano ako magkakaroon ng anak kung walang lalaki ang humahawak sa akin? Sumagot ang anghel na sinabi na ang Diyos ay lumilikha ng kung ano ang gusto niya at na tuwing siya ay gumagawa ang desisyon, sinasabi lang niya, maging, at ito ay nagiging totoo. No man has touched me. So the angel says, "Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha." Even Nagulat so, si Allah Reverend creates what He Dankels sa wills. pagkakapareho na ito. Iza qada amran Sinasabi fa niya na innama kahit yaqulu na ang lahu mga tala ay kun mukhang fayakun. magkapareho sa unang Whenever he tingin, decrees a ang mas matter, malapit he na merely says to pagsusuri be, ay and he nagpapakita wills ng it and malalaking nothing comes in between. pagkakaiba. Binibigyang diin niya So na the ang Reverend mga says, "Man, this is pagkakaibang the same ito as ay the mahalaga. I said, "Yes, on the face of it." Ipinaliwanag ko na ang pariralang chalk and cheese If you ay look at it karaniwang intently, naiintindihan you'll sa find mga the bansang difference nagsasalita between ng my Ingles, version lalo and na your sa South version is Africa. chalk and cheese. Dagdag pa, ipinaliwanag You ko people na know ang chalk and chalk cheese? and cheese ay You know kumakatawan sa the isang difference between chalk pangunahing and cheese? pagkakaiba.
The Canadians didn't know. Pinag-alaman ko na kahit ang mga Canadian na hindi pamilyar sa parirala ay maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng chalk at cheese. Everybody knows chalk and cheese. Chalk and cheese may look like white. Binigyan ko diin na ang mga pagkakaiba ay mahalaga at pangunahing. The Canadians didn't know. The Canadians didn't know. I'm telling you. I don't know whether you people know. Difference between chalk and cheese. The poles are, in other words, poles apart. Pagkatapos, itinungo ko ang aklat ni San Lucas, kung saan sinabi na nang ibinigay kay Mary, ang ina ni Jesus, ang magandang balita tungkol sa kapanganakan ng isang banal na bata. Sinabi niya, paano ito posible kung hindi ko alam na mayroon akong asawa? Ipinaliwanag ko na ang salitang alam sa konteksto ng Biblia ay tumutukoy sa sexual knowledge, hindi lang sa simpleng pag-alam. Not she doesn't know a man. She knows her uncle, her fathers, her neighbors. Surely she knows other men. But no. No, in the biblical language means sex. Ang Quran at ang Biblia ay parehong nagsasabi na walang lalaki ang nakipagtalik sa akin, na nangangahulugang walang lalaki ang nakipagtalik sa akin. The replies to them are revealing. In the Holy Bible, the answer to Mary's Ang sagot sa protesta ni Maria sa Biblia ay na ang Espiritu Santo ay darating sa kanya at ang kapangyarihan ng Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Nagbibigay ito ng malinaw na imahe sa isip. Now that gives you a mental picture. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Espiritu Santo ay isang tao, tulad ng Ama at ang Anak. Gayunpaman, hindi sila tatlong magkahiwalay na tao, kundi isa. Ang larawan na ito ng Espiritu Santo na lumilitaw sa Mary ay nagbibigay ng malinaw na mental na imahe, na katulad ng relasyon sa pagitan ng isang lalaki at babae o isang toro at isang baka. No, it gives you a mental picture. Kaya, iminungkahi ko na nagbibigay ang kwento na ito ng isang mental na imahe na nagpapakita kung paano bababa ang Espiritu Santo kay Mary. Sumasang-ayon kami na ito ay isang himala, ngunit ang wika na ginamit ay dapat na malinaw at maunawaan. Ang Quran ay nagsasabi na ang Quran ay isang pinagmumulan ng gabay. Ipakita ito sa iyong mga kaibigan at kapitbahay, kasama na ang mga Kristiyano, sa iyong mga employer at sa iyong mga empleyado at obserbahan ang kanilang reaksyon. Kung may negatibong reaksyon, magbibigay ako ng ibang paliwanag. Now, between these two versions, we are both trying to say the same thing. We are both trying to give the same message, that he was born miraculously. There's no doubt about that. But I said, which version would you prefer to give to your daughter? The Quranic version or the biblical version? We are both trying to say the same thing. He said, he bowed his head down in shame, and he said he would prefer to give the Quranic version. This is Reverend Dunkas, the head of the Bible Society in Johannesburg. You show this to your Christian friends and neighbors, your employers, your employees, and you see what happens. If they start being funny, then I will show you other ways. Ito ay isa pang paraan. Gayunpaman, ito ang paraan na inaasahan ni Allah. Ibahagi ang kwento na ito sa kanila. Ang kwento ay tungkol sa ina ni Maria na orihinal na walang anak. That the mother of Mary, she was barren for a long period of time. And nanalangin siya sa Diyos. Sinabi niya, "O aking Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, dedikasyon ko ang anak na ito sa iyong serbisyo. Dedikasyon ko rin siya sa iyong templo." Sumagot ang Diyos at siya'y naging buntis. Sa huli, siya ay nanganak ng isang sanggol na babae. Nakonsidera siya dahil sinabi niya na siya ay magdedikasyon sa isang anak sa templo. That child she will dedicate, imagining, thinking it will be a son, a male. But it happened to be a female. Ano ang dapat niyang gawin? Inintay niya hanggang sa maging sapat na gulang si Maria para alagaan ang sarili. Pagkatapos, dinala niya ang bata sa templo sa Jerusalem. Toiletries and all that. She takes this child to the temple for handing over. And the priest in the temple of Jerusalem, they seeing this beautiful child. Nakita ng mga pari sa templo ang magandang bata. Gusto ng lahat na maging ninong. Sa mga kultura kanluranin, ang ninong ay isang taong nag-aalaga sa bata.
Gusto ng lahat na maging ninong at may kompetisyon. Nagpasya Nagpasya silang gumamit ng pagtaya gamit ang barya upang matukoy kung sino ang magiging godfather. Si Zechariah, ang ama ni John the Baptist, ang nanalo sa pagtaya. But in things like this, there's always a dispute. Gayunman, madalas na nagaganap ang mga pagtatalo sa mga ganitong sitwasyon. Maaring mag-akusa ang mga tao sa isa't isa na sila ay hindi naglalaro ng patas. Sinasabi ng Quran na hindi naroroon si Muhammad nang sila ay nagtatalo gamit ang mga pana upang matukoy kung sino ang mag-alaga kay Mary. At hindi rin siya naroroon nang sila ay nagdiskusyon tungkol sa puntong iyon. Paano alam ni Muhammad ito? Siya ay isang taong walang edukasyon. Paano niya alam ito? Ito ay isang bahagi ng kaalaman ng Diyos na ipinahayag ni Allah sa propeta sa pamamagitan ng inspirasyon. Anuman ang kaalaman na natanggap niya, dapat niyang ipahayag ito. Sa pamamagitan nito, natutunan namin ang tungkol kay Mary, isang babaeng Hudyo, ang ina ni Jesus, na pinili ng Diyos. Inilalarawan ng pahayag na ito ang katotohanang si Mary ay itinuturing na mas mataas kaysa sa lahat ng mga babae sa lahat ng bansa. Ito ay isang mahalagang pahayag. Kapag ang mga Hudyo ay nagturing sa mga Arabo ng mas mababa sa loob ng 30 taon, alam mo ba, sinabi nila, si Mary ay may dalawang asawa, si Sarah at si Hajra. At kami, ang mga Hudyo, ay naniniwala na ang mga anak namin ay anak ni Sarah, unang anak ni Abraham, sa pamamagitan ni Isaac. Mula kay Isaac hanggang kay Jacob, at mula kay Jacob hanggang kay Judas, at kay Judas at sa kanyang mga kapatid. Ang 12 tribo ng Israel, si Jacob at ang 12 tribo ng Israel. Tayo ang mga Judyo, ang mga pinili na tao na nagmula sa nobel na linya na ito sa pamamagitan ni Abraham at Isaac. Si Ishmael ay ang anak ni Hagar, si Bibi Hajra. Si Ishmael ay ang unang anak at sa pamamagitan nito ang mga Arabo. Sila ay mga kamag-anak. Si Abraham ay ang ama ng parehong mga Hudyo at mga Arabo. Ngunit ang mga Hudyo ay nagturing sa mga Arabo bilang mga anak ni Hagar sa loob ng 30 taon. Sa panitikan, tinutukoy ang mga Arabo bilang ang mga Hagarins na nangangahulugang ang mga anak ni Hagar, si Bibi Haira, ang ina ni Hagar. Ang relihiyon ng mga Hagarins, partikular na ang mga Arabo. Ito ang mga pamagat na ginagamit ng mga Hudyo, ang aming mga kamag-anak. Kahit na ipinakita ni Propeta Muhammad ang paggalang sa isang babaeng Hudyo, ito ay kamangha-mangha. Hindi ito makapaniwala at mahirap para sa akin na paniwalaan. Tinanong ko sa aking sarili, kung ginawa ito ni Muhammad, ano ang dahilan? Mukhang simpleng pagkakamali lamang. Sa katotohanan, siya ay nagdudulot ng pagkabahala sa parehong mga Kristiyano at mga Arabo. Natural, nakakaramdam sila na maaring may isa pang Arabong babae na mas angkop na kandidatura. Gayunpaman, ang ina ni Muhammad, ang kanyang asawa, at kahit ang kanyang anak na babae, si Fatima, ay hindi isinasaalang-alang. Kapag naniniwala tayo na si Fatima ang magiging mga lider ng baba sa paraiso, tila kahit ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit sa aklat na ito. Sa katotohanan, hindi binanggit ng aklat ang mga pangalan ng ina ni Muhammad, ang kanyang asawa, o ang kanyang anak na babae, si Fatima. Ito ay lubhang nakakalito para sa mga mambabasa. Kapag nakita nila ng isang aklat na tulad nito, naghahanap sila ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Muhammad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang ama, at nagulat sila na hindi nabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Hindi rin nila alam kung saan siya ipinanganak o kung saan siya namatay. Naintindihan mo ba? Tinatanong nila tungkol sa kanyang ama, ang kanyang ina, at ang kanyang lugar ng kapanganakan. Bukod dito, ang kapanganakan at kamatayan ni Muhammad ay hindi nabanggit sa Quran. Sa kabilang banda, si Jesus ay binanggit 25 beses at si Moises 136 beses. Ito ay isang napaka-interesanteng bahagi ng Quran. Kadalasan na nahihirapan ang mga kanluranin na maunawaan ito. Sila ay sanay na maghanap ng impormasyon sa mga aklat na ipinakita. Inaasahan nila na ang lahat ay ipresentar sa isang beses lang na format. Naghahanap sila ng isang kwento na nagsisimula sa isang beses lang. Gayunpaman, ang aklat na ito ay hindi ipinapakita sa paraan na yun. Ito ay isang maigsi at nakatutok na aklat, kaya kailangan ng isang index. Mga kaibigan ko, hinimok ko kayo na tuklasin ang mga paksa na interesado kayo. Hanapin ang mga paksa na interesado kayo.
Bilang mga Muslim, itinuro sa amin na si Jesus ay isa sa pinakamalakas na mensahero ng Diyos. Siya ay itinuring na Mesiyas o Kristo. Ang konsepto na ito ay ipinakilala kasama ang bilang 45. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu, that Allah gives you glad tidings of a word from Him. The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from Him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih